guys, for today's vlog, hindi si Axel ngayon ang gagamitin natin. Pero meron tayong tropa na nagpahiram ng bagong motor niya, which is ito. Puntahan natin ngayon yung may-ari ng motor. Dito lang siya nakatira. Pagligo natin dito. At nandito ba? Andyan siya mga kaibigan. Tara. Rap bro, say hi to my vlog. Yan guys, siya yung may-ari ng motor. Kata ako siya, yan. Yung nagpahiram sa akin na ito, Suzuki Bergman Street 125cc. Uunahin ko nang ilabas sa screen yung specification, which is yung dimension, engine, drivetrain, chassis, at saka yung capacity ng motor. Tapos after that, punta na naman tayo sa outer ng motor, which is yung mga parts by parts niya sa labas. So, tara! Okay, pagdating naman sa susian, standard pa rin. Common na susian pa rin ang gamit. Kasi yung iba keyless. So, same lang ang procedure. Salpak mo lang to. Turn mo lang. Ganyan, bubukas to. Gusto mo isara ulit, pinitin mo lang. Yan. Para hindi na sususian. Buksan mo lang ulit. After nyan, nabuksan mo na, pasok mo yung susi. Yan, magpasok mo. Same lang, nakalock. Then lagay natin sa off, push, tapos ikot. Yan, para nasa off na siya. After that, on. Yan, pag nag-on yan, iilaw yung headlight. At ito na rin, sindi na rin ang kanyang panel board, which is digital. Okay, pagdating naman dito, digital na yung kanyang fuel gauge. Meron ding orasan, kilometers. Kitang-kita naman sa kilometers, oh. Tapa. Speedometer, same lang. Digital din. And meron siyang check engine. Headlight. Ito ay warning sign, which is I don't know. Itong right signal and left. Other than that, wala naman na bukod dito, which is yung trip. Ang trip niya hanggang, hindi ako nagkakamali, hanggang C, tatlo. A, trip B. Ayun, kasama na rin yung voltage. So, dalawa lang yung trip. Voltage, 12.5. Hindi pa yun nakasindi Tapos balik sa kilometer. Okay. Patay ko lang ulit. Ito yung kill switch. Ito yung nagustuhan ko sa Bergman. Kasi on mo siya, sindi ang panel. And after that, at the same time dun sa kill switch niya, andun ng click start. Pag nakataas, kills, patay. Pag nakababa,
naka-on. And pag nawakan mo ng brake at saka isisindi, pindutin mo lang ulit yung nasa baba. Yan. Mag-start na siya. Yan lang siya kasimple. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. At ito pa, kinaganda nun. Kasi sa iba, nating sa Yamaha, tsaka sa ibang scooter, pag binaba mo yung side stand, mamamatay. Pero dito kahit ibaba mo, hindi siya namamatay. Kasi hindi pa rin siya. Dahil, meron nga siyang kill switch. Yan, pag pinatay mo siya, yun. So, kill switch at the same time, ito na rin yung click start niya. Yun yung isa sa features ng kill switch niya. Ngayon, dito naman tayo sa kabila. Ordinary, low, tsaka high. And yung left and right signal switch. At yung horn. Ayan. Ordinary switches lang. Ganun siya kasimple. Ngayon, baba naman tayo dyan. Makikita nyo yung bulsa rito. Yan. Dito na yung 12 volts. Pero ang nandito is yung socket lang. Yan. Bibili ka pa ng adapter para dun sa charger. Tsaka itong loob is maganda, malaki. Halos isang ito, isang buong palad, pasok. Kasang-kasang cellphone. Kung nag-charge ka, hindi na rin mababasa pag umuulan. Sa kabila naman, ganoon din siya, malalim. Isang rin siya, isang palad din siya. Yun ang pumasok dun sa butas. So yun lang. Okay, dagdag ko lang ang ginagamit, dalawa kasi to. Sa pag-start, isang electric at saka yung sa baba, at saka isang kickstart, which is ito. Yan, napapadyakan lang natin para mag-start din kapag hindi gumagana yung click start nyo. Ito pa ang isa sa pinakamagandang nagawa ng Suzuki Bergman. Paano masabi? Ito sa pinakagitna, sa ilalim ng handlebar, may kita natin yung sabitan na common na meron sa mga scooters. Pero pagdating dito sa ilalim, which is good, para pag hindi nakasya dun sa kabila, may ilalagay dito. Wow! Okay, ito naman yung storage naman ng Bergman. So makikita nyo, maluwang siya actually, maluwang talaga. Tapos ang lalim niya gapalad. Tapos ang capacity talaga nito is 10 kg. So okay na bala mag-convert sa liters. Tapos andito na rin yung kanyang basic hand tools na kasama. Ayan, tapos ito naman yung kanyang owner's manual at saka mga papel. Pagdating naman sa ilaw, ang pinaka headlamp niya ay LED na lahat. LED. Pero pagdating dun sa maski itong niya, LED, itong eyelid na na to, shadow light na yan. Tapos ang turn signal nga lang is bulb. Yan. Kasi sa kabila, yan. Dako tayo sa likod. Ayan. Ganda, di ba? Ang ganda ng pagkakaano niya. Pero ito ay LED. Itong pinaka stoplight niya, LED. Signal light, bulb pa rin. Yan, bulb pa rin siya. Itong ilaw sa plaka, bulb din to. Bulb din siya. May reflector. So yun lang yung pagdating sa ilaw natin. Goods na good siya, oh. Okay guys, bibidyo ko lang sa inyo yung ilaw niya pag gabi. Wala, on muna natin. Yun! Ganyan yung liwanag. LED. Ito yung likod. Ito yung harap naman. Yan. Yan ang harap.
Diba? Ito naman ang tsura niya pag upo ka sa driver seat. Yan, ganyan siya kaliwanag. Yan yung low. Tatignan natin yung high. Yan oh. Boom, panis. Hindi na kailangan ng auxiliary light to. Yung mga ganito, ako. Panalo na. Nice. Tara. Let's go. Pagdating naman sa preno, sa front, meron tayong disc brake. Yan. Disc brake. And pagdating sa rear, meron naman tayong drum brake, which is built-in na sa loob. Yan, built-in na sa loob yan. Pagdating naman din sa brake nito, dito tayo sa handle brake. Yan. Dito sa right side niya, ito yung front. Yan, ito yung front. So, unahan lang magbe-brake. At sa right side niya, ito ang tinatawag na combi brake, which is harap at likod. Magkasama yung pepreno. Okay, pagdating naman sa gulong natin, sa front, meron siyang sukat na 90 by 90 by 12. Yan, tubeless yan. Tubeless. Yan. Okay, dito naman tayo sa rear, sa likod. Ito na yung sinasabi nilang issue. Yan. Kasi daw, ang sukat is 90 by 100 by 10 in 10. Sobrang naliliitan yung iba. Which is for me, meron siyang dahilan kung bakit siya ganyang kalaki. Kasi, sa height ko na, tubeless na rin to, sa height ko na 5'7", kung titignan mo to, sa 125cc na isang scooter, mataas na siya. Actually, medyo naka-ano na ako nyan, tiptoe. Pero, yung size niya sa likod is 10 inch yun na gulong. So, kung gagawin nyo pa yung 12, ang taas na nyan. Maka hindi tiptoe ka na talaga. And for me, malaki lang kasi talaga yung kaha. Kung lalakihan mo pa yung gulong, mahihirapan na yung 125cc na motor o na makina, paanda rin yung ganun kabigat. Kasi ang weight niya nga, medyo mabigat na eh. So, actually, tamang-tama lang yung ganung laking gulong at saka yung bigat ng gulong. Random pa rin yung power ng motor. Okay, ngayon, itry naman natin yung full face at saka yung half face na helmet. Kung kakasya dun sa box ng storage box ng Bergman. Nice. Okay, bago ko pa makalimutan, yung muffler pala. Pagdating sa muffler, ayos siya. Hindi siya common na style ng muffler pagdating sa mga scooters and iba pang motor. Pagdating dito, good job sa Suzuki kasi iniba nila yung design. Ayan. Ay nako, umambon pa nga. Okay, may ati tuloy. A few inches later. Okay guys, good day. This is a new vlog for Max Web. Woo! Ngayon, test ride na natin si Bergman. Ngayon natin matitesting talaga kung maganda siya. Ngayon, sige, simulan natin pagdating sa... wait lang. Okay, game na. So, ngayon, masasabi ko lang, first is, pagdating sa upuan,
comfortable na comfortable ka talaga. Ayos na ayos, pati yung legroom mo maluwang. Napakaluwang niya para sa height ng mga 5'7". Hindi siya ganun kasikip. Ang luwang pa, ang laki pa ng ano. Ngayon, isa pa sa nagustuhan ko dito, bukod dun sa may lalapat may paa mo ng paganto, pwede rin nakadiretso. Para siyang ano, para siyang NMAX. Kasi sabagay may ganyan din ang NMAX. Ayan o. Wow! Sarap! Oh, diba? Komportable. Ayos! Oo. Yeah, parang nahihiligan ko na ngayon mag-scooter kaysa mag manual. Mag city riding. Kasi maganda talaga mag scooter, city riding lang. Pero pang long ride, mas gusto ko pa rin ng manual. Oh! Woohoo! Ngayon sa paggamit ko naman, smooth na smooth. Wala rin ako nararamdaman ng vibration na malakas. Tulad ng kapag yung iba lalo na pagkakasimula mo na mag-accelerate, yung vibration malakas. Ngayon dito wala naman ako nararamdaman ganun. So makikita nyo dito yung time, fuel, yung speedometer natin. Yeah, digital kasi siya. Digital. Ayun. Ayos ah. Pagdating nga lang sa isa lang akong napapansin dito. Pagdating dun sa busina niya, yung sa stock horn niya kasi medyo hindi ko gusto yung tunog. Kasi parang naipit na ano pa man. Diba? Kain kayo. Oh, diba? Hindi ko gusto yung stock. Yun, ganun lang magandang tunog. Isa pa lang sa pansin ko dito guys, yung niya. Uy, galit siya, galit. Yung headlight niya, maganda dun sa headlight niya is kahit na umaga siya, kitang kita siya. Tingnan natin ha. Hindi ko alam kung visible sa camera, pero ayun yung ilaw niya, kitang kita. Left turn tayo, left turn. Yan, talaga magano mo tayo, city riding tayo. Ayun natin, damahin natin tong Bergman na pinahiram sa atin. Solid. Ayos. Oh, speaking of brakes, ito, nagamit ko ngayon yung combi brake. Yan. Kunti pa lang yung napipiga ako, pero kumakagat na siya. Hindi ko rin nararamdaman yung pagkadulas ng brake. Kaya, masabi ko, goods talaga, goods. Simula naman tayo dito, dediretsuhin natin, tingnan natin kung ilang seconds niya makukuha ang 50, 60 at saka 70 and so on and so forth. Yung kilometers per hour. So wait lang, ubusin lang natin. Bakit di mauubos yan? Okay, ready tayo. From 0, let's start. Baliw ka yata eh.
ka yata eh. Ayun, hanggang dito na lang. So don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And also to click the notification bell para lagi tayong updated. So, thank you. Max Reby signing out. Catch 'em all.